empanada na gawa sa kamuting kahoy. Tara, gawa tayo. Dati na kami nagluluto nito, kaya naman isi-share ko sa inyo ang recipe na ito kasi worth it talaga itong subukan. Mas natural ito kaysa harina at masarap pa, kaya naman tara, simulan na natin. Dito nga ay gagamit tayo ng kamuting kahoy. Syempre, babalatan, hugasan at gagadgarin. Masyadong marami ito para sa ating empanada, kaya naman kumuha ako ng 2 basong ginadgad na kamuting kahoy, pinagaan ko ng husto, tapos hinimay ko na rin. Dapat ay himay na himay talaga, yung wala ng mga buo-buo. Pagkatapos nga nating himayin ay itabi muna natin at pupunta tayo dito sa ating palaman. Madali lang naman to, pakuluan lang natin tong manok saglit, yung tamang mahimay lang. Pwede na ito himayin, yung itong parte lang na to ang gagamitin natin for empanada. Pagkatapos nga maghimay ay igisa naman natin ang sibuyas bawang dito sa kabilang kaldero. Pag medyo brown na nga ang mga ito ay isunod naman natin ang mga gulay. Mas gusto ko na yung ganito, yung ready-made na, kasi nga mas mura siya kaysa pa isa-isa akong bibili ng mga gulay. Ayan, bonus lang yung tatak niya at alam nyo na nga kung saan ko ito nabili. Ang mura lang nito, 28 pesos lang, at hindi ko pa naubos, kalahati lang yung nilagay ko dito. Once okay na, isinunod ko naman itong hinimay kong manok. Pagkatapos ay naglagay lang ako ng kaunting asin at kaunting paminta. Yan lang ang panimpla ko. Nasa inyo na kung gusto nyo pang magdagdag dito ng iba't ibang pampalasa, pwede naman, katulad ng magic sarap at kung ano-ano pa. Naglagay rin pala ako dito ng mga herbs katulad ng paminta at maraming parsley. Halos lahat ata ng niluluto ko ay nilalagyan ko nitong parsley kasi nga paborito ko talaga ito. Gusto ko yung mga ulam ko ay nangangamoy na parang gamot. Charot. Tatakpan lang natin to at lutuin pa natin ng ilang mga minuto para maluto yung mga gulay. At pwede na nga ito, no, ilipat lang muna natin to sa isang lagayan kasi ito rin yung gagamitin kong kaldero sa paggawa ng dough. Sa paggawa naman ng dough, ipainit muna natin tong kaldero. Huwag masyadong mainit. Tinan mo, nahawakan ko pa. Yung katamtaman lang para paglagay natin nung kamuting kahoy ay hindi agad dito masunog. Pagkalagay nga nitong kamuting kahoy ay huwag natigilan sa paghalo para hindi masunog. Sa mahinang apoy ko lang pala ito niluluto. Haluin lang natin to ng haluin hanggang sa magbuo-buo. Pagka change color pala nito ay naglagay ako ng kaunting asin para maalat-alat yung wrapper natin. Patuloy lang sa paghalo at maya-maya nga ay nilagay ko na rin ang 2 kutsarang mantika na mayroong food color na yellow. Hinalo ko na yung food color sa mantika para matunaw na siya, para isang buhusan ko na lang. Optional lang tong food color ha, pwedeng hindi nyo nalagyan, pero mas appealing talaga ang empanada kapag may kulay siya, lalo na yung orange and yellow. Once mailagay na, continuous pa rin sa paghalo hanggang sa makuha na nga natin yung consistency na gusto natin. Yung parang ganito, yung compact na yung kamuting kahoy, kapag pinisil mo hindi na sila naghiwalay. Pwede na nga ito, ilipat na natin ito sa isang malinis na lagayan para masahin na natin. Habang mainit pa nga ay masahin ka agad ito dahil flexible pa ito, kaya naman sa kamay yung init, pero mas maganda nga sana kung meron tayo nung machine para mas mapadali sana yung pagmasa, pero dahil wala tayo nun, mano-mano natin gagawin ito. Medyo hiwa-hiwalay pa yung mga dough natin dito, masahin lang talaga natin hanggang sa maging isang buo siya. Pag nabuo na yung dough ay mamasahin pa rin ito ng mga 10 minutes hanggang sa maging makunat ito. Para lang din tayo gumawa ng tinapay dito, yung normal process ng paggawa ng tinapay. Ayan, buong-buo na talaga yung dough natin, halos hindi na naghihiwalay. Pwede na ito, hatiin lang natin ito sa 2 para mas mapadali tayo sa pag-rolling pin nito. At habang niro-rolling pin natin itong kalahati, dapat yung isang kalahati naman ay takpan natin ng tela para hindi ito manigas. Hindi ko na pala tatagalan yung part na ito dahil ang pangit ng background ko, puro yellow, hindi na nakikita yung ginagawa ko. Charot. Basta yan na yan, pagkatapos ng ma-flatten ay pupurma na tayo dito ng bilog. Kukuha lang kayo ng hulbahan ninyo na ayon sa inyong gustong laki. At ito na nga yung empanada wrapper, no. Kita nyo naman yan kung gaano siya kadali tanggalin dito sa ating table. Makapal pa ito, kaya naman for the second time around, pinadaanan ko ulit ito ng rolling pin para mas manipis pa siya. Tapos yung mga excess ay bibilogin ulit natin, tapos padaanan ulit natin ng rolling pin. Same process lang hanggang sa matapos or maubos itong dough. At ito na nga, nagawa na natin lahat. Ito na lang yung natira, tapos nakagawa tayo dito ng 18 wrappers. Ang ganda at ang perfect talaga ng pagkagawa ng wrappers natin. Hindi siya makapal. Perfect for empanada talaga. Ayaw kasi sa empanada yung sobrang kapal nung dough. Kita nyo naman yan kung gaano ito kanipis at kadali paghiwa-hiwalayin ang mga ito. Pwede na rin ito pang lumpiang Shanghai sa nipis. At ngayon nga ay magbabalot na agad tayo sa ating empanada. Naglagay lang ako dito ng 1 kutsarang palaman. Ganyan ninyo lang, pagkatapos ay pisil-pisilin nyo na yung magkabilang dulo para mag-close ito at magdikit-dikit. Ganyan na yung itsura niya, o pwede na natin tong i-fry. Pero lagyan pa rin natin ng design katulad ng sa ibang empanadas para mapakita talaga natin na flexible talaga itong kamuting kahoy katulad lang sa harina. Gagawa pa tayo ng isang sample para mas mapakita pa natin. Mas maganda rin sana kung meron tayong empanada molder para mas maganda yung resulta at mas mapadali yung trabaho natin. At dahil wala tayo noon, tiis-tiis lang muna tayo sa pagmano-mano sa paggawa. At natapos na nga tayo sa pagbabalot. Ito pala yung nagawa natin lahat. Nakagawa tayo ng 14 pieces na empanadas. Ito lang yung kinaya ng palaman natin. So may natira tayong 4 na wrapper. At ngayon naman ay magluluto na nga tayo. 2 klase pala yung pagluluto natin. Ay yung isa ay i-bake natin at yung isa naman ay prito. At ito na ngayon para sa bake natin. No, pinahiran ko lang ng mantika yung ating lagayan para hindi dumikit yung empanada natin. 6 na empanada pala yung i-bake natin. Tinusukan ko na rin siya ng tinidor sa gitna para kung sakali ay hindi ito puputok sa loob. Pagkatapos ay nagpahid na rin pala ako ng itlog para
para shiny ito pagkaluto. At ready bake na nga ito. Ibi-bake natin ito sa loob ng 50 minutes with temp to 100 degrees Celsius. Ganyan lang kaliit yung oven na pinaglutuan ko. At habang binibake nga, dito naman sa kabila ay magpiprito na tayo para sabay-sabay na yung trabaho. Sa pagpiprito naman, dapat alalay lang din sa apoy para hindi agad masunog yung kamuting kahoy. Mas maganda sana kung lubog ito sa mantika para pantay yung pagkaluto, pero dahil wala na kaming mantika, kunti na lang, kaya ganito na lang muna tayo. Bali-balik ta rin lang natin maya-maya para pantay pa rin yung pagkaluto at maganda pa rin yung outcome. Mabilis lang din naman ito maluto. Maya-maya nga ay naluto na itong 4. Hanguin lang natin at isunod na natin yung last batch. At ito naman yung natirang 4 natin. Nilagyan ko pala ito ng kaunting breadcrumbs para talaga malaman natin kung alin yung magandang pagkaluto. Binake ba, yung prito lang, or yung prito na may breadcrumbs? Charot. Bali-balik ta rin lang din natin to hanggang sa mag-golden brown. Once maluto na ito ay patutuluin lang natin yung mantika dito sa may papel. Ito na pala lahat ng naprito natin, 8 pieces na empanada. Patutuluin lang natin dito habang inaantay natin yung binibake natin. And after 50 minutes, ito na nga yung binake natin, luto na. Sobrang bango niya, nakakatakam talaga. For me, mas mabango siya kaysa dun sa prito. Siguro dahil dun sa itlog. Ayan, kung health conscious kayo, ayaw nyo ng mantika, pwede nyo i-bake gaya nito. Ang sarap din. Tapos malutong din siya, matigas-tigas na malutong. Ngayon ay ipi-plating na natin ito para matikman na natin.